Praise the Lord. Sa pogi, naniniwala ako. Sa macho, hindi masyado. So, sige, can I invite everyone to please stand muna? Let's just pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, this is your day, Panginoon. Hindi po ito dahil sa amin. Hindi po ito para sa amin, Panginoon. Lord, it is not for us to feel good. It is not for us, Lord, na maging masaya lamang, Panginoon. Pero ito pong araw na to, Ama, ay para sa inyo lamang, Panginoon. And Lord, I pray today, God, Panginoon, kung meron man kaming mga maling mindset today, Panginoon, Lord, we are surrendering them to you. In Jesus' name. Lord, we want you to break through today in Jesus' name. In Jesus' name, Holy Spirit, you have your way. We will submit to whatever it is that you want to do. Ngayon pong hapon na to, Panginoon. Hallelujah. Church, can I just invite everyone to please raise your hands? And if you have something to surrender to the Lord, do it now. Hallelujah. Even that burden, yung kapagalan, in Jesus' name, come on, let's just surrender them to the Lord. Yung kapaguran na meron ka, yung bigat ng nararamdaman mo, just surrender it to the Lord. Just lift them up to the Lord. Lahat ng isipin na meron ka, sige, itaas lang natin sa Panginoon. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, you have your way. Lord, break our hearts for what breaks yours, Lord. Lord, for us to fully enjoy your presence, kailangan pong matanggal ang sarili po naming kagustuhan, Panginoon. Oh, you have your way, God. Lord, this day is all about you. It's all about your faithfulness, Lord. Hindi po para sa amin lang, Panginoon. Oh, you have your way, Lord. You have your way. Ito po mga puso po namin, Panginoon. Kung meron po mga bagay, mga pagkakataon, mga tao na hindi po galing sa inyo, tanggalin niyo po lahat, Ama. Lord, we are lifting them up to you. Lord, we want your presence, God. Lord, we want your presence in this place in the name of Jesus. Kayo po ang gusto po namin, Panginoon. Lord, make us hungry for you once again. Lord, make us thirsty for you once again. If we are clouded by things that are not from you, we are lifting them up, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, alam po namin, marami kang nakahanda para sa amin ngayong araw na to, Panginoon. But Lord, the most important thing is your presence, Ama. Lord, ang gusto po namin, ang presensya mo ay ang aming maranasan ngayong araw na to, Panginoon. Lord, not the program, Lord, not everything, God, but your presence in the name of Jesus. Hallelujah. For we know, God, tanging ang presensya mo lamang ang makapagpababago ng buhay, Panginoon. Hallelujah. Oh Lord, may we focus on you alone today. May we fix our gaze on you alone today, God. Panginoon, nang maranasan ka po namin fully. Lord, not just para po ma-feel po yung emotions po namin. Lord, hindi po, Panginoon, para ma-feel good lang kami, Panginoon. Hindi po para masabi lang na nag-attend lang po kami, Panginoon. Lord, we do believe that today you are about to do something great. Na Panginoon, pumasok kami dito, Panginoon, at lalabas kami ng binago mo na. Lord, lalabas kami ng punong-puno ng inyong presensya. Lalabas kami, Panginoon, na hindi na kagaya ng kanina. Dahil alam po namin ngayong araw na to, Lord, it will be filled, Lord, with salvation. Lord, magkakaroon ng transformation. Lord, chains will be broken in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Lord, ang gagawin lang po namin, hanggang sa matapos to, Panginoon, Lord, we will just magnify your name. Lord, we will lift your name up. Papupurihan ka lang po namin, Panginoon. Lord, magtutuon lamang po kami sa inyo, Panginoon. Kaya ngayong oras na to, with the authority that you have given us as well, ikaw, Satanas ka, pinapalayas ka namin sa lugar na to. Not even you can move in this place in Jesus' name, for we are protected by the blood of Jesus. Hallelujah. At Lord, ngayon pa lamang,
Nagpapasalamat na kami sa katagumpayan na gagawin mo ngayong araw na to, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Once again, Lord, cover us with your most precious blood. And thank you for we know meron ka ng ginawa, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Sige, bago umupo, pakisabi sa katabi mo, Happy Anniversary! Sinong nagagalak na nasa 72nd year na ang ating bahay-sambahan? Come on! Pakisabi sa katabi mo, ganyan katapat si Lord. Kaya isuko mo na lahat kay Lord. No, sumuko na, humina na eh. No? Sige, makakaupo na po ang bawat isa. Praise the Lord once again. Can we give God a mighty hand of praise? Ayan, praise God, praise God. So once again, gusto po nating i-shout it out. Yung mga kasama po natin, ang mga Calvary Dugit, can you raise up your hands sa mga kabataan natin? Sige, palakpakan natin ang Lord. Ayan. Praise God sa mga kapatid natin. Tinabang, andyan yung mga tinabang. Asan sila? Bukas pa ata sila eh. Bukas sila. Hindi, mahal lang namin kayo, kaya namin kayo shinout out. Alright, sa mga kasama po namin sa function hall, ayan, welcome po sa inyo. Sana malamig dyan. Praise the Lord. Ayan, and pakisabi naman sa katabi mo, excited na ba? Pakisabi, tapos patanong eh, no? So, ngayong araw po na to, praise the Lord. Ayan nga, it is for the Lord. Okay? Dahil lamang sa Panginoon, kaya po tayo nandirito lahat. And gusto ko lang itanong, sino po sa inyo yung nag-see you nights? Taas ang kamay. Sige, sa lahat ng hindi nag-absent, taas ang kamay. Sabi ng iba, nakaisa akong absent. Sige, taas ang kamay. Lahat ng mga nakapag-see you nights. Sige, baba. Baba muna. Sino yung nakaisang araw ng see you night? Nakapag-attend ng isa? Praise God, meron. Nakadalawang araw? 3. Yun, marami-rami. 4. Sino dito yung nakipagtalo ng kagabi sa harap kay Pastor Radley? Somebody! So, sino gustong mag-worship mamaya? Tinanong ko lang kasi hindi naman yung topic natin. So, yung pag-uusapan po natin, if you are present sa ating buong See You Nights, magre-review lang tayo. Ang tanong, handa ka na bang mag-review ka mo? Sige, tanong mo yung katabi mo, handa ka na bang mag-review? Magre-review po tayo, alright? So, kabuuan ng buwan po na to, tinuruan po tayo ng Panginoon. Papuri sa kanyang pangalan, tinuruan niya po tayo sa pamamagitan ng kanyang salita kung paano sumunod. Ang tanong, sumusunod ka na ba? Tignan mo nga yung katabi mo. Hindi siguro. Sumusunod na ba yan? Obedient na ba yan? Alright, so I hope bago matapos itong araw na tayo, yung mga hindi pa masyadong sumusunod, matuto po tayong sumunod lahat. So napag-usapan po natin the importance of obedience, okay, sa Panginoon, sa lahat ng mga kailangan po nating sundan. At napag-aralan po natin that obedience is the fruit of true repentance. Kung talagang repentant ka, kung gusto mo nang magpabago, meron ng metanoia, merong repentance po dyan, susunod tayo. Obedience leads to spiritual growth. So kung gusto mong lumago sa iyong pananampalataya, sumunod ka lang sa Panginoon. Yung next, obedience brings divine protection. Kagaya ng kay Job, nagkaroon po tayo ng wall of protection. And last week, napag-aralan po natin, na ituro sa atin to, alright, that obedience is a key to God's blessing. At ngayon po, ang isi-share ko po sa inyo, hindi ko napapatagalin, is this. Obedience is an expression of love for God. Ngayon ang tanong, sino yung nagmamahal sa Panginoon? If you love Jesus, can you raise up your hand? Mga 99.88%. Yung mga, yung mga nagmamahal sa Panginoon. Ang tanong, pakisabi, ang tanong. Kung mahal mo si Lord, sumusunod ka ba? Totoo? Pag-uusapan natin yan. Kasi simple lang eh. Ito lang po yung pinaka-theme ng buong pinag-uusapan po natin. Kaya nga nasa t-shirt natin yan eh. Kung mahal mo yung Panginoon, sumusunod ka. Kung mahal mo, sundan mo. Ang sabi po ng John 14:15, if you love me, says the Lord, obey my commandments. Basahin lang po natin ang mabilis tong mga to. 1 John 5:3, loving God means keeping His commandments. At ang sabi dyan, and His commandments are not burdensome. Alam niyo po ba, hindi naman talaga mahirap sumunod sa Lord. Kaya po tayo nahihirapan sumunod sa Lord. Bakit?
Kasi minsan ayaw nating sumunod sa Lord. Nasabi diyan, yung pong commands ng Panginoon, yung pong inuutos ng Panginoon, hindi naman sila mahirap. Nagpapahirap lang sa atin kasi bakit? Ayaw po nating sumunod. 2 John 1:6, love means doing what God has commanded us. Basahin po natin yung last verse, 1 John 2:3-5. Ang sabi diyan, and we can be sure that we know if we obey His commandments. And if someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandment, that person is a liar and is not living in the truth. Verse 5, but those who obey God's word truly shows how completely they love Him. So, sa lahat ng mga binasa po nating verse, isa lang po talaga yung patunay na maipapakita po natin na kung talagang mahal po natin ang ating Panginoon, walang tanong-tanong susunod tayo sa Kanya. Amen po ba? Ito lang yung ibig sabihin. Though, i-expound lang po natin siya ng konti ngayong hapon po na to, pero ngayon pa lang ma-assess mo na sa sarili mo. Talaga bang mahal ko yung Diyos? Or I just had this idea na dahil nag-a-attend ako ng church, akala ko mahal ko na siya. Or baka meron lang akong maling pananaw sa buhay na dahil nagtataasan ko ng kamay, mahal ko na siya. No, ngayon po mapag-aaralan natin kung paano ba talaga tayo mag-o-obey sa Panginoon or mag-express ng pag-ibig natin sa Panginoon through obedience. Ang sabi po dito, when we obey God's commands, it shows we're committed to our relationship with Him. So kung talagang sumusunod ka, committed ka sa Kanya. Sino dito yung mga taong committed? Magtaas ng kamay yung mga taong masasabi nilang committed sila. Sa Lord. Sa Lord. Sa Lord. Huwag mong titignan yung katabi mo na yan. It's a way of saying, I trust you, I love you, and I want to follow your ways. Ang sabi dyan. And obedience isn't about earning God's love, but rather a natural response to it. Kaya tayo sumusunod kasi mahal tayo ng Panginoon. Hindi para mas mahalin tayo ng Panginoon. No, bakit? Because yung pag-ibig ng Diyos sa atin, rurok na. Yan na yung pinaka na pinaka. Alright? Kaya you can do nothing to make God love you more. And you can do nothing to make God love you less. Kasi bakit? Mahal ka ng Panginoon, nasagad na. Kung ano yung pinaka-superlative na pwede nyo maisip, yun na yun. And we want to please Him and live according to His Word. So, konti lang po itong mga pag-uusapan natin. 5 lang itong points po natin. And ang sabi dito, obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without. Talagang marami nag-attend sa inyo, ha? Sino nga yung nag-preach dito? Pogi yun. Sino yung nag-preach? Ano yung tinuro ni Pastor Ali sa atin? Buhay ni Abraham. Sengen na yung sinuha. Kay Abraham muna tayo, okay? Tataanan din natin yan. So, background lang. So, ano nga ba yung nangyari kay Abraham? Diba, pinangako ni Lord na magkakaroon ng salinlahi si Abraham. Sa kanya magagaling ang salinlahi. And then Abraham waited for more than 25 years para bumapa sa kanya si Isaac kasi doon manggagaling lahat yon. Imagine, 25 years na naghintay si Abraham. Tapos biglang sinabi ng Lord sa kanya, Abraham, isurrender mo sa akin si Abraham. Sarili. Hindi kasi surrendered muna siya sa Lord. So, isurrender mo sa akin si Isaac, the one that you truly love. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, yung anak mo na yan, i-offer mo siya sa akin. Bitawan mo siya sa akin. Ano ba yung naging response ni Abraham? Tsaka na lang. Pwedeng wait lang. Lord, pwedeng wait lang. Alam niyo ba ano yung naging response ni Lord? Ito po, basahin lang natin, Genesis 22:3 says, so Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him and his son Isaac. He did not hesitate or question. He just obeyed God promptly. Ano po yung ibig sabihin nito? Kasi sa ating mga tao, lalo na kabataan, listen to this. Sa atin ang hirap mag-surrender. Lord, paano ko bibitawan itong mga kaibigan na to? Ang tagal kong pinag-pray na magkaroon ako ng kaibigan. Kasi sila lang yung tumanggap sa akin. Lord, paano ko isusurrender tong tao na to? Nag-invest na ako ng marami dito. Pag wala tong load, ako nag-Gcash sa kanya eh. Lord, napupuyat nga ako dyan, Lord eh. Bakit ko isusurrender tong tao na to? Kasi hindi, Lord eh. Para sa'yo. Kasi bakit? Bata ka pa eh. Lalo na sa atin dito, ala akong pakialam, just sumawa kayo, sabihin tayo mo kining kapota, love life. Ang bira, titirahin natin yung dapat
tatanggalin natin yung dapat tanggalin dyan. Pero ganito yung ginawa ni Lord. Pinasurrender ni Lord si Isaac kay Abraham, the son that he truly loved. He waited for him for 25 years. Pero anong ginawa ni Abraham? He was so excited. Excited po siya. Ang dami nagsasabi, hindi. Si Abraham dyan, nag-isip, hindi siya nakatulog. Kaya daw maaga siyang nagising. Hindi, no. He is just excited to obey the Lord. Why? Kasi kilala niya kung sino yung Diyos niya. Kilala niya, alam ni Abraham kung sino yung Panginoon na meron siya. Kaya ngayon sinabi niya kay Isaac, tinanong ni Isaac, asan yung i-offer mo? Anong sinagot ni Abraham sa kanya? Jehovah Jireh. God will provide. Kasi bakit? Meron silang intimate relationship. Kaya nga nung inutos ni Lord si Abraham, sumunod lang po siya. Alam niyo ba kung gaano kalayo yung travel time nila? Kung nasaan sila papunta sa Mount Moriah? Nag-search ako, it would take 50 miles for them. It would take 3 days, 3 working days. Yung pong pagpunta nila para i-sacrifice niya si Isaac sa Mount Moriah. Pero alam nyo, hindi nag-isip si Abraham na, nakaisang araw na ako, tapos o-offer ko pa yung anak ko sa'yo. Wala pong ganun. Alam nyo, for that 3 days, ito lang yung gusto ni Abraham. Susundan ko yung Panginoon ko. Because this is my act of worship to Him. Kaya nga kung talaga mahal po natin ang Panginoon, susunod po tayo sa... Kasi pwede naman ng second day, o kaya nung malapit na, Lord, ito na, isusurrender ko na siya. Pwedeng mag-fellowship muna kami. Pwede munang may closure. Familiar? Closure lang. Last hug. Telenovela yarn? Familiar? It's happening sa mga kabataan ngayon. Alam nyo ba? Yung mga closure na ganyan, nauuwi yan sa kabastusan. Hindi, last na lang. Last kiss. Hindi, totoo to. Sa mga kabataan na nakikipag-closure. Kaya mo, reason. Bisa kayo mo makipag-hug. Pero si Abraham walang ganon. Nung third day na, maniwala ko, balong may gawa ng Abraham. Kasi basahin niyo yung kwento niya, niready pa niya kung saan niya i-offer si Isaac. Pin-repair pa niya lahat ng walang pagbubusit. Mamaya pag-uusapan natin yan. Ang sabi po dito sa Psalms 119:57-60, Lord, you are mine. Lord, akin ka. Uy, ka-selfish na naman yan. Hindi, alam nyo ba, kailangan po nating i-imprint, i-embed sa puso po natin na sa atin po yung Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na wala sa Kanya. Sarap ng buffalo wings. Ang ibig lang sabihin yan, yung intimacy mo sa Lord. Imagine nyo to. Sinong may gusto sa inyo na may girlfriend ka tapos meron siyang boyfriend na iba? Wala. Ngayon sa atin dito, kapag meron ka relationship sa Panginoon, dapat i-enjoyan mo yan. Dapat tinitreasure mo po yan. I promise to obey your words. And then basahin po natin tuloy-tuloy. With all my heart, I want your blessings. Be merciful as your promise. I pondered the direction of my life and I turned to follow your laws. Verse 60, I will hurry. Magmamadali ako. Hindi sa love life. Check po natin to. Without delay. Saan? To obey your commands. Ito po dapat yung meron po tayo. Hindi yung wait lang. O sige, sinabi ni forerunner mo, isuko mo yan. Kuya naman. O sige, mag-pray tayo. Wait lang. O sige, hugasan mo to. Sige, punta tayo sa bahay. Mamaya pag-uusapan natin si Mary. Maghanda kayo dyan. Hugasan mo to. Ma! Wait lang. Hindi ko kasi ma-post tong Roblox ko. Hindi ko, bira ka na mag-Roblox ken eh. Hindi ko kasi ma-post tong Tetris ko. Ayan. Mortal Kombat. Sorry, yan yung ira namin ni Pastor Radley. Hindi ko kasi ma-post tong laro na to, kaya wait lang. Alam nyo, yung tunay na nagmamahal sa Lord, walang wait lang. Kaya kapag sinabi ni Lord na isurrender mo ang mga tao na hindi nakakatulong sa'yo, isurrender mo yan. Last na lang, merong testimony dito last Wednesday. Last Wednesday yata, hindi ko alam. Hindi ko na lang papangalanan si Jemima. Ay, ang sabi niya, dumating sa pagkakataon na yung mga kaibigan niya nagiging toxic na. Kaya ang ginawa ng Lord, pinaiwan niya sa kanya. You know what He did? Binigyan siya ng mga bagong kaibigan ngayon. Mga godly friends. Meron na nga yung best friend, binibigyan ko ng best friend yan eh. Ang ibig ko lang po sabihin dito, kapag meron ka sinurrender, merong ipapalit ang Lord na better.
hindi ka ilalayo sa Kanya, kundi mas ilalapit ka sa Kanya. Amen? Kaya kung merong pinapabitaw ang Lord sa'yo, maybe a person, a thing, a group of people, love life, or dreams sa buhay mo, isurrender mo lang. Kasi ito lang yung sigurado ko, mas maganda ang plano ng Panginoon sa atin. Obeying God without delay shows we trust His plan and timing. It also helps us to avoid missing out a blessing and opportunities He has in store for us. Kasi every time that you delay, parang inaayawan mo yung blessing ng Lord. Every time na nag-wait lang sa pinapagawa ng Lord, inaayawan mo yung blessing ng Lord. Ang ibig sabihin, hindi, tsaka na lang yan. Pero alam mo ba, every time na nag-obey ka sa Panginoon, meron siyang pagpapalang ready ibuhos sa'yo. Ang tanongin mo yung katabi mo, ready ka na bang tanggapin yung pagpapala na yan? Kaya pakisabi sa katabi mo, sige, sabihin mo sa katabi mo, kapag sinabi ni Lord, walang wait lang. Kapag sinabi ni Lord, walang pag-iisipan ko muna. Kapag sinabi ni Lord, susunod tayo. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Isa pa lang yan. Pangalawa, obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without complaining. Sino nag-preach nito? Pastor Ron. Kilala niyo si Noah? Ngayon pa lang si Noah. Alright. So, anong pinagawa ni Lord kay Noah? Ark. Okay, malaking bangka, barko, balo na, ano ito? Basta ark. Alright? Ngayon, hindi ba siya absurd isipin na inutusan ni Lord si Noah na gumawa ka ng ark? Arko yung Tagalog ta? Arko. Gumawa ka ng arko, pero wala pa silang naranasang ulan? Hindi ba siya parang, ano ito? Na pinapagawa ng Lord ng barko si Noah, ng arko si Noah, pero wala pa siyang nararanasang baha. Tapos alam nyo ba kung gaano kalaki yung pinapagawa ni Lord kay Noah? Hindi ko alam basahin nyo na lang. Nasa kwento niya yan. Pero imagine this, nag-search din ako kanina habang nagre-review ko kaninang umaga. Ang sabi, maximum ng 75 years na binuo ni Noah yung ark. For 75 years. Alam mo kung ano yung naging standpoint ni Noah doon? Para itong tanga. Aanhin mo yung arko, yung bangka, yung barko na wala namang ulan, na walang tubig. Ano gagawin mo dyan? Tambay? Ano, istitik? Imagine yung tinayuan ni Noah na pwedeng pinagkakanulo siya ng mga kapitbahay niya. Wala na to, guys. Wala na to, nasisiraan na to, guys. It's not normal, bro. Exactly the point when God asks you to do something, hindi siya normal sa harapan ng tao. Pero merong magandang purpose ang Panginoon kung bakit. Alam nyo, pinapasok sila ng Lord dun sa ark. Doon sa barko, doon sa bangka na pinagawa ni Lord kay Noah. Alam nyo, hindi pa umulan nun. Alam nyo, after ilang days, bago umulan, 7 days. Pero alam nyo, bakit hindi nagreklamo yung pamilya ni Noah at yung mga asawa nila? Kasi si Noah, unang-una, sumunod siya, hindi siya nagreklamo. Alam nyo, hindi niya sinabi sa Lord, teka lang, hindi ko naman naintindi. Bakit? Bakit ba? Bakit pa? Ginawa. Bakit mo pinapagawa sa akin to? Wala namang ganito. Babalik tayo sa kanina. Lord, bakit ko isusurrender to? Mahal ko naman Bakit ko isusurrender to, Lord? Di nga ako nag-aalmusal for her. Lord, iniwan ko nga yung mga kaibigan ko para sa kanya Bakit ko isusurrender tong tao na to? Iniwan ko nga yung mga kasiyo ko, pati ikaw, iniwan kita Tapos gusto mo ganito, ganyan. Alam nyo, kapag mayroong pinagawa si Lord, naiintindihan mo o hindi, sumunod ka. Alam nyo ba, kaya nagiging mabigat yung pagsunod? Reklamo ka na reklamo. Lord, puro na lang ako. Puro na lang ako. Sino? Mga unbeliever? Siyempre, tayo yung utusan ng Lord. Sa atin meron na papagawa ang Lord. Tayo yung mga believers It is expected of us na sumunod palagi sa Lord. Lang kaso, yung nagiging problema, marami sa atin nagre-reklamo. Tignan mo, nag-practice na kanina, magpa-practice pa kami mamaya. Bakit hindi na lang si Pastor Radley na lang? Pogi din naman siya Pwede naman si Kuya Angelo na lang. Meron siyang megaphone kanina Pwede naman si Kuya Johnson na lang. Pogi din naman yan Si Kuya Ipes, medyo maliit naman yan Pwede sila na lang Bakit ako, alam nyo kapag nagre-reklamo ka na,
sa pinapagawa ng Lord, nakikita mo na yung sarili mo, hindi na si Lord mismo. Kasi bakit? You are comparing na. Bakit hindi na lang sila? Alam nyo, it is such a privilege na magamit ng Panginoon. Kapag inutos ka ng Panginoon, alam mo, sumunod ka lang. Ang sabi po dito, Philippians 2:14-15, itong naka-highlight. Do everything without. So, ang ibig sabihin, kapag inutusan ka, sumunod ka agad na walang pagrereklamo. For example, simple lang, mga kabataan tayo, karamihan dito. Kapag inutusan ka magwalis ng bahay, magwalis ka na. Kapag inutusan ka maghugas ng plato, maghugas kang plato. Kapag mayroong pinagawa na assignment, huwag mo nang sasabihin na itong minor na to, piling major to. Kala mo galing magturo eh. Kami nga student kami, dami namin subject eh. Huwag ka na mag-reason na gano'n, sumunod ka na lang. Kasi bakit? We are called to obey, not to complain. Yung panawagan po natin, sabi dito, do everything without complaining and arguing. Why? Check natin yung reason. So that no one can criticize you. Para walang maging butas sa'yo, para walang maging kasiraan sa'yo, para ma-present mo ng maayos si Kristo. Ang sabi po dito, live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Meron po ako nalagay dito, hindi ko na lang nasend sa taas. Ang sabi dyan, our lives should be characterized by moral purity, patience, and peacefulness so that we will shine brightly in a dark and depraved world. Ngayon, itong buhay po natin na meron tayo ngayon, assessment lang po ulit, heart check lang po ulit. Are we shining? Yung pong bright light na inaasahan ng Panginoon at nakikita siya sa atin or yung nakikita sa atin, puro reklamo. Tingnan mo, overtime na naman. Tingnan mo, see you na naman na see you. Pwede namang once a month lang. Alam niyo yung taong napupuno ng reklamo, hindi yan marunong magpasalamat kay Kristo. Pero yung taong mapagpasalamat kay Kristo, hindi yan magrereklamo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yan. Ano yung nakikita mo dyan? Puro reklamo o kapagpasalamatan? Is that person a complainer or a grateful one? Alam nyo, tayo po yung magde-decide niyan. I hope tayong lahat matuto po tayong sumunod ng walang pagrereklamo. Ang sabi po ng 1 Corinthians 10, 9-11, we should not test Christ as some of them did. Ang sabi dyan, because of that, they were killed by snakes and don't complain as some of them did. Alam mo ba yung ginawa ng Panginoon, Old Testament, sa mga tao noon dahil reklamo sila ng reklamo? Simple lang, pinatay sila ni Lord. Tanongin mo yung katabi mo, magre-reklamo ka pa ba? Alam mo, hindi naman tayo papatayin ni Lord physically ngayon eh. Alam mo ba anong ginagawa mo kapag nagre-reklamo ka sa mga inuutos ni Lord sa iyo? Unti-unti mong pinapatay yung spiritual life mo. Kasi bakit? Kapag nagre-reklamo ka na, papasok na dyan yung pagdududa. Kapag nagre-reklamo ka na, papasok na dyan yung pagkukumpara. Kapag nagre-reklamo na, papasok dyan yung nasisegue ka na. Lumalakad ka na sa sarili mong kapamamaraanan at hindi sa pamamaraan ng ating Panginoon. Kapag nagreklamo ka, kaya pakisabi sa katabi mo, huwag ka magreklamo. Alam nyo, meron na tayong example, huwag na natin gayahin. Yung mga Israelites, they died because they complained. And tayong lahat dito, huwag natin hayaan na mamatay yung spirito po natin dahil lang sa pagre-reklamo. Kahit na hindi natin maintindihan, sumunod lang po tayo sa Panginoon. Once again, ano yung sikreto para hindi po tayo mag-complain? In simple words, be grateful. Maging mapagpasalamat ka. Eh kuya, wala akong iPhone 17 eh. Praise God, may buhay ka. Eh kuya, wala akong magandang pangmasko ngayon eh. Praise God, humihinga ka. Praise God, wala ka sa bed. Ano yun? Bed. Sa bed, di ka bedridden. Wala ka sakit. Praise God, nandiyan ka, humihinga ka, malakas ka. Nakakatalon ka. Eh kuya, 500 lang daw yung Noche Buena. Bira, 500? Andiyan mag-fishball ka, kita kulang ite. Pero praise God pa rin. At least may pang fishball ka. So 500. Alright? Maging mapagpasalamat po tayo. Alright? Alam mo, magpasalamat ka. Kunyari, sa school, okay, sa bahay muna. Sa bahay, sa school, sa trabaho, magpasalamat ka kapag palaging ikaw yung inuutos. Ang ibig sabihin, piniprepare ka ni Lord for promotion. Kasi bakit? Puro na lang ako. Kesa dun sa, sige, gagawin ko yan kahit hindi ko trabaho. Alam nyo, kapag kunyari sa work, nagkatanggalan, kayo yung matitira. Kasi alam nyo lahat ng gagawin eh. Sa school, kapag ginagawa mo ng ginagawa, baka palitan mo yung teacher nyo. Kasi alam mo na lahat eh. Ang sinasabi ko lang, huwag tayong magreklamo. Ang sarap kayang sumunod ng masaya.
Mamaya, pag-uusapan din natin yan. When we obey God without complaining, it shows we're trusting His plan and goodness. It keeps us humble, thankful, and focused on our relationship with Him. Kaya nga ang sabi po dito, sunod kahit hindi maintindihan. Pangatlo po, obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without. Sinong hindi na nagko-compromise? Konti pa lang. Sinong hindi na magko-compromise? Praise the Lord. I hope tayong lahat, wag na po tayong mag-compromise. Yung kwento po dito is yung si Shadrach, Meshach, and Abednego. You know the story? So nagpatayo po si King Nebuchadnezzar ng 90 feet tall, 90 feet wide na mukha niya. Tapos ang sinabi po nila, kapag tumunog yung worship team, kapag tumunog na yung mga instruments na yan, kailangan lahat luluhod. Ngayon, itong mga kabataan na to, take note, kasing edad nyo po itong mga to, kung kabataan kayo. Alright? Nasa mga bandang 16 lang itong mga to. Alam nyo kung ano yung ginawa nila? Hindi sila lumuhod. They did not obey. Uy, teka lang, kala ko bang obedience yung pinag-uusapan po natin ngayon? Check po natin yung story. Hindi po sila sumunod dun sa hari. Bakit? Ano bang gusto ng hari? Sambahin yung idol na ginawa niya. Sambahin yung Diyos-Diyosa na ginawa niya. Ngayon nalaman ng hari, talaga ba? Kayong tatlong kabataan kayo? Na di ba ako naman yung nag-upo sa inyo? Talaga bang ayaw ninyong lumuhod sa ginawa kong statue na yan? Alam mo yung sagot nila? Ito pa pala yung sinabi ni King Nebuchadnezzar. I'm gonna give you one more chance. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon pa. Luluhod lang naman kayo eh. Hindi nyo naman tatanggalin si Jesus sa kwento. Hindi nyo naman tatanggalin si Lord sa buhay nyo. I-add nyo lang itong mga idol na to. Ito po yung sinabi sa kanya. And alam nyo kung ano yung sinabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Doon sa sagot po nila, "Oh, King Nebuchadnezzar, gusto naming malaman mo na yung Diyos na sinasamba po namin ay kaya kaming iligtas sa kamay mo. Pero kahit na hindi kami iligtas ni Lord, gusto lang naming malaman mo, hindi ka namin sasambahin. Hindi kami luluhod yan. Alam mo kung ano yung gagawin namin? Magpapatuloy kaming sasamba sa Diyos namin." Alam mo, they can compromise naman eh. Pwede naman nilang gawin na, hindi, sige, konti lang naman eh. O kaya pwede naman gawin ni Shadrach, kayo na lang muna mamatay dyan. Ano muna ako dito? Friends kami muna ni King. Pero alam nyo anong ginawa niya? Hindi siya nakipag-compromise. Hindi siya nakiisa sa kasalanan. Tinayuan po niya ang kanyang pananampalataya. Pati si Daniel po, nung panahon po na to, nagkaroon ng decree na yung hari, kailangan lahat, pag merong mananalangin, dapat mananalangin sa pangalan lang ni King Darius. Pero alam mo kung ano yung ginawa niya? Nanalangin pa rin siya sa pangalan ng kanyang Panginoon. And pinatapon po siya sa lion's den. Kasi nga bakit? Hindi siya natakot eh. Ang gusto lang niya, gawin niya kung ano yung natural niyang ginagawa. Tapos alam mo kung ano yung nangyari? Hindi siya nilapa ng mga leon. Alam niyo kung ano yung nangyari? Kung sino yung nagtapon kay Shadrach, Meshach, and Abednego sa burning furnace, kung sino yung nagtapon kay Daniel sa lion's den, sila yung mga nangamatay. Kasi po bakit? Kapag tinayuan mo yung pananampalataya mo without compromise, God will protect you. Poprotektahan ka ng Panginoon, kapatid. Walang magagawa yung mga tao sa'yo, maging yung mga kaaway sa'yo. Even Satan himself, he can do nothing to you. At meron po akong, na-explain ko din to last time, pero gusto ko siyang ipakita ng mabilis lamang ngayon. Ano nga ba yung mga worldly culture that can defile us, that can corrupt us, at ano nga ba yung kultura na dapat na pinangahawakan po natin? So, meron po dyan, yung worldly culture po, na ngayon na tinatayuan po nila, sex outside marriage is normal. Pero naniniwala tayo, hindi po totoo yan sa salita ng Panginoon. Ang gusto pa rin ng Panginoon, yung sex inside marriage po siya. Kaya nga, wag po natin gagawin to outside marriage. Same-sex relationship is an act of love. Okay lang na lalaki ako, mahal ko lalaki din. Okay lang na babae ako, mahal ko babae din. No! Kapag sinabing kasalanan sa harapan ng Lord, kasalanan pa rin yan, kapatid. Kailangan wag tayong pa-defile. Kailangan wag tayong pa-corrupt. Nakukuha. 2 pa lang yan. 3,000 sana yan. Kasi di ko napapakita lahat. Purity is outdated. Revenge is justified. Your truth is what matters. YOLO. Alam mo yung YOLO? You only live once. So do your thing. Do what makes you happy. No. Do what make God happy. Ganda sana kung tuloy-tuloy. Ang ibig ko lang pong sabihin, huwag po tayo makipag-compromise sa kasamaan. Alam mo na naiinom kayo, sasama ka pa. Lord, mag-o-obey ako sa'yo, magsusurrender ako sa'yo.
Pero yung mga tropa ko sa akin pa rin. Pero makikipag-chat pa rin ako. Pero susunod ako. That is you obeying but with compromise. We should obey without compromise. Kailangan puro po yung obedience po natin sa Panginoon. Kapag nag-obey ka, alam mo kung ano yung ginagawa mo, dapat pinapatay mo yung flesh mo. Hindi yung pinagbibigyan mo yung flesh mo. Kaya nag-obey ka para sa Diyos, hindi para sa iyo. Nakukuha po ba natin? So, wag makipag-compromise. Iwan ang dapat iwan. I-surrender ang dapat i-surrender. Pakisabi sa katabi mo, i-surrender ang dapat i-surrender. So, meron pong ganyan. Sumunod naman eh. Hindi lang 100%. Kilala niyo si King Saul? King Saul obeyed. Ang sinabi ng Lord sa kanya, patayin niyo lahat ng mga Amalekites. Simula sa pinakabata, pinakamatanda, lahat ng mga hayop na meron yan, patayin niyo. Pero alam niyo kung anong ginawa ni King Saul? Tinira niya yung mga the best. Ano yung purpose niya? Para purihin ang Lord sa mga sacrifice na to. Alam mo kung anong ginawa, anong sinabi ni Samuel sa kanya? Obedience is better than sacrifice. Kasi bakit? Uulit-ulitin po natin to. Oo nga, sakripisyo ka ng sakripisyo. Attend ka ng attend. Ayan, inaayos mo lahat ng buhay mo, pero sa bahay, nagre-rebelde ka sa magulang, hindi po yung katanggap-tanggap sa Lord. Kung dito, okay ka lang, chill ka lang, worship, tas-tas ng kamay, pero nagre-rebelde ka sa leader mo, hindi po yung katanggap-tanggap sa Lord. Sa school, kahit pa sabihin mo ikaw yung pinakamatalino, pero nilalabanan mo, sinisigawan mo yung mga guru mo doon, dahil gusto mong ipakita na mayabang ka. Hindi po yung kapuri-puri sa harapan ng Lord. Sa trabaho, sa pag-business po natin, kung nandaraya tayo, that is us. Yes, obeying tayo, pero merong compromise. And that is not glorifying God. Yung pong makakapag-glorify kay Lord, alam nyo kung ano? Yung tao na may integrity. Yung tao na sumusunod sa Lord 100%, hindi 99%. Sabi ng Psalms 119, 1-3, joyful are people of integrity who follow the instructions of the Lord. Joyful are those who obey His laws. Okay? Pinagpala, masaya, happy yung mga sumusunod sa pinapagawa ng Panginoon and search for Him all throughout all their hearts. They do not compromise with evil and they walk only in His path. Kaninong path? Kay Jesus lang po. Kuya, paano ko malalaman yung daan ni Kristo? Sa salita po niya. Magbasa po kayo ng salita ng Panginoon. Nandyan po sila lahat. Okay, para hindi po tayo mapariwara sa buhay. Acts 5:29, but Peter and the apostles replied, we must obey God rather than human authority. So, kuya, okay lang ba magrebelde? Kuya, okay lang bang hindi sumunod sa mga nakakasakop sa amin? Alam nyo, kailan magiging okay yan? Magiging okay lang yan kapag pinagbabawalan na tayo sa ating pananampalataya. Hindi ko sinasabi ngayon, baka magwelga kayo ngayon pagkatapos ng anniversary. Pumunta din kayo dyan sa mga lule-luleta na yan. Hindi po, ang sinasabi ko lang, kapag, for example, sa atin dito, pinagbawalan na tayo na mag-attend, kasi iba na yung Diyos na dapat natin sambahin, sino kaya yung matitira? Sino kaya yung mag-a-attend pa rin? Sino kaya yung magpapatuloy? O baka sumama na din tayong tayo? O lumipat na lang tayo ng religion para maging safe tayo? Yung pagiging obedient po without compromise, ito po yung pagiging obedient hanggang sa mamatay po tayo. Kahit pa ikamatay po natin. Pakisabi sa katabi mo, kahit na ikamatay mo. Sagot ka, ikaw din. Compromising our obedience can bring down our faith and distance us from God. Ito po yung secret. Staying faithful keeps us connected to His purpose and blessings. It's about prioritizing our relationship with Him. Ito po yung sikreto para maging obedient po tayo without compromising, na walang kasalanan. Kailangan faithful ka sa Lord. Pakisabi, stay faithful. Manatili kang loyal. Sa Lord po yan. Obedience is an expression of love for God, therefore obey with a willing heart. Ito po, pag-uusapan po natin dito, si Maria. Si Mary po, bata pa siya nung tinawag siya ng Panginoon para i-conceive niya si Jesus. Ang sabi nga po ni Pastor Jess, nung tinuro niyo po ito, nasa 14 to 16 years old. Sino dito yung nasa 14 to 16 years old? Taas ang kamay. Dami. Huy, Kyle, 38 na kayo? Okay, so, marami sa atin, marami sa inyo. Pastor Raj, 1958. So, tinawag ni Lord para i-conceive ni Mary si Jesus at the age of 14 to 16. Imagine, kabataan pa. Pero alam nyo, hindi nagreklamo si Mary. Kasi bakit? Niready na ni Lord si Mary.
Ang sabi nga ni Pastor Jess, hindi sila sobrang yaman, hindi sila kilalang tao, pero dahil ni-ready ng Lord si Mary, kaya siya yung ginamit ng Panginoon to conceive si Jesus po. Ano pong sinagot ni Mary nung sinabihan siya ng angel? Be it unto me according to thy word. Yan po yung sinagot ni Mary sa atin pong Panginoon. Sige, kung inutos ni Lord, susunod ako. Kahit pa bata si Mary dito, literal na kabataan si Mary. Pero siya, ready na yan. Nire-ready na siya ng Panginoon. Sinamahan po siya ng Panginoon. Ngayon yung mga kabataan, talagang bata eh. Sino sa inyo hindi pa marunong magsaing? Sino yung marunong na magsaing? Tapos love life kayo? Sino dito yung marunong na maglaba? Bakit wala akong nakikitang lalaki? Baka kala nyo, babae lang naglalaba. Sir, sino dito yung marunong maghugas ng plato? Sino dito yung marunong mag-map? Alam nyo, kung hindi nyo pa alam yung apat na bagay na sinabi ko na basic lang, huwag muna kayong makipag-relationship. Ano gagawin sa relationship? Gandang-ganda lang? GGSS? Gandang-ganda, gwapong-gwapo sa sarili. Huy, kung gusto mong display, bili kang Barbie doll. Bili kang aso, huwag kang makipag-relationship. Kasi bakit? Si Mary, ni-ready siya ng Panginoon. Alam niyo po kung sino dapat siyang pumasok sa relationship? Yung mga ready lang. Sabi mo sa sarili mo, ready ka na ba? Sa katabi mo, ready na ba ako? Sabi ng iba, ready na ako for you. No. Walang ganon. Hindi ka pa ready. Alright? Pero willing po si Mary. Ang sabi nga po ni Pastor Jess nung pinreach niya to, she is willing na parang ano yung tingin sa kanyang tao, yung dignity niya, willing siyang isacrifice yan. Kasi bakit? Wala naman siya naging kasiping eh. Conceived yan ng Lord eh. Hindi naman siya nakipag-sex, pero bakit siya nabuntis? So willing siyang i-give up lahat. Pero alam niyo po, ano yung nangyari? Meron tayong Jesus na sinasamba ngayon. It's not because of Mary, of course, pero naging willing po siyang magpagamit sa atin pong Panginoon. Ang tanong, sinong willing magpagamit sa inyo? Sinong gustong magpagamit sa inyo sa Lord? Ano pang ginagawa ninyo? Meron tayong mga campuses pa. Nakita ninyo yung report po natin kanina, praise God, for 400 plus na mga kabataan. But it's not enough. It's not enough. Meron pa tayong kailangan gawin. Last year, nagkaroon tayo ng 500 plus na kabataan sa youth camp natin. We're praying for more. Sinong excited na sa youth camp po natin? Sige, mauna na kayo. Una kayo doon. Hindi. Kung magpapagamit ka sa Lord, dodoble yun. Kung magpapagamit ka sa Lord, yung youth camp natin, 2 weeks na. Wag. Bawal, mag-absent kayo sa klase. Ang sinasabi ko lang, kung magpapagamit ka sa Lord ngayon, hindi lang pang anniversary yung ganitong attendance. Kung magpapagamit ka sa Lord willingly, mag-overflow tayo, magdadalawang service tayo, 3 service, hanggang bibigay na ni Lord yung bago nating church. Kasi bakit? Ngayon, hindi na tayo makakatalo ng sabay-sabay. Kagabi, muntik na kami dumiretso sa function eh. Hindi, ang sinasabi ko lang, kasi syempre, dutong to eh, dutong. Pero kapag, alam nyo, kapag napuno na tayo ng kaluluwa, if we are to be in the business of winning souls, si Lord na yung bahala sa building po natin. Nakikita niyo yung Caltex? Salamat Lord, sa atin na yan eh. In Jesus' name, panalangin natin. Puta mag-bundle kayo, Calvary Temple. No, hindi po ganun. Pero ang sinasabi ko lang, kung willing po tayong magpagamit, marami tayong kaluluwang mawiwin. Kung willing kang magpagamit sa Lord, kung buong puso kang magpapagamit sa Panginoon, pati yung mga pamilyang pinagpipray mo na for how many years makakasama mo. Kung willing kang magpagamit sa atin pong Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Kung willing ka at obedient ka. Alam nyo, maraming obedient, pero hindi sila willing. Yan yung mga potang inutos mo lang. Palagi naya ako. Mambira. Pwede namang i-Kuya Ipes. Pwede namang i-Pastor Radley Ramo. Magkampus umpukan. May babagsak na ako, pinya ako pamagay. Anya, may babagsak kaya kasi mag-aral mo sa lese. Kaya pa mag-aral na eh. Bakit ako kasi makapag-obra? Kasi maintinobra. Ang sinasabi ko, dapat po willing, tapos obedient ka.
kailangan, pag nag-obey ka, punong-puno ng kagalakan. Which lead us to our last point. Obedience is an expression of love for God. Therefore, obey with a joyful heart. Ito, kagabi lang to. Kagabi lang to, boy. Ang sarap nito kagabi. Sino yung pinaka-example po natin na joyful sumunod sa atin pong Panginoon? Sino? Si Jesus. Alam niyo, si Jesus pwede siya magreklamo eh. Diyos ako eh. Tapos ipapako ako sa krus? Nor. Pero hindi ginawa ni Jesus yun. Alam niyo kung anong ginawa ni Jesus? Binigay niya lahat ng meron siya maging ang buhay niya para sa atin, para lamang sumunod sa atin pong Panginoon. Sabi dito, Jesus had joy even when facing death on the cross because He knew that bigger picture, the joy of redeeming humanity. Alam nyo ba, nasa ano po yan? Hebrews 12:2. Pero okay lang po bang pakita natin ng TPT? Kung mahanap po natin yung The Passion Translation. Basahin muna natin yan habang wala pa yung TPT. Who for the joy that was set before Him, He endured the cross, despising the shame and is seated at the right hand of the throne of God. Pero basahin po natin sa TPT, ang sabi po dyan, we look away from the natural realm and we focus our attention and expectation unto Jesus who birthed faith within us and who leads us forward into faith's perfection. Check po natin yung kasunod. His example is this. Sino daw yan? Si Jesus. Because His heart was focused on the joy of what? Of knowing that you would be His. Kaya siya nag-endure ng merong kagalakan kasi alam niya, at the end of that sacrifice, at the end of Him giving His life, makakasama ka niya for all eternity. This is the joy that Jesus has. Ito po yung meron po siya. Kasi pwede naman siyang hindi na lang gawin eh. Pwede na lang, hindi, sige, langit na lang tayong lahat. Pero gusto niyang iparanas kasi bakit ganyan niya tayo kamahal. Hindi, pwede niya mang sabihin niya na lang eh, maniniwala naman tayo eh. Pero ipinakita niya sa kanyang gawa. Because if you love God, you will obey Him. Ganito po siya. Mahal niya yung ama niya eh. Mahal niya ang Diyos eh. Kaya sumunod din po siya buong puso, literal, buong buhay, ibinigay niya po sa atin. Ang ganda lamang ng sinabi diyan, because His heart was focused on joy. Alam niyo ba, kapag yung puso mo nakafocus sa kagalakan na galing sa Panginoon, walang bagay na ipapagawa siyang maghihindi ka. Walang bagay na ipapagawa siyang magko-complain ka. Walang bagay na ipapagawa siya na magdi-delay ka. Walang bagay na ipapagawa siya na magko-compromise ka. Alam mo kung ano magkakaroon ka? Willing heart. At saka joyful heart in serving Him. Kaya nga pansinin ninyo, karamihan sa mga naglilingkod dito, hindi nyo man yan nakikita nakabusangot eh. Hindi nyo man nakikita nakabusangot yan. Masaya yan eh. Tingnan nyo si Kuya Jello nyo. Si Kuya Jello nyo na lang. Baka, nagre-reklamo ba yan? Hindi. Alam nyo ba kung gaano katagal nag-prepare yung WAM natin? 2 years. Gaano katagal nag-prepare? Ilang months, no? Sumulat ng kanta, mamaya maririnig natin yung bagong ABP natin and all. Pero alam nyo, ala kayong damdaman ka rin na, pambihira, ako na naman. Pambihira, ako na naman mag-bass. Ako na naman mag-keyboard, ng Jules. Lalo na kay Jules, di nyo maririnig yan, di man sasalita yan eh. Ang sinasabi ko lang dito, dahil ginagawa nila yung bagay na pinapagawa ng Lord na punong-puno ng kagalakan. Alam mo, kapag napupuno ng kagalakan, ang sabi nga ni Pastor Manny kagabi, nagiging madali yung pinapagawa ni Lord. Nagiging madali yung trabaho. Yung pag-aaral mo, kung ginagawa mo ng merong kagalakan, syempre, una, gagawin mo yung best mo. Pangalawa, nagiging madali yan. Yung pagtatrabaho mo, kung ginagawa mo ng puno ng kagalakan, sigurado magiging madali po yan. Yung pagkakampos-sumpukan mo, kung ginagawa mo ng pagrereklamo, pabago mo yung puso mo, kapatid, dapat gawin mo yan ng puno ng kagalakan. Kasi po bakit? Ang ginagawa po natin, yung pinapagawa ng Panginoon para sa atin. Check po natin itong napakagandang verse na to. That was expounded yesterday. John 15:9-11, last verse po natin. As the Father has loved me, so I have loved you. Now, remain in my love. Sino po nagsasalita dito? Jesus. If you keep my commands, you will remain in my love. Paano daw natin makikip yung command ng Panginoon? Kapag nanatili po tayo sa Kanyang pag-ibig, paano po tayo mananatili sa pag-ibig? Kapag sumusunod po tayo sa Kanya. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love, I have told you this. Listen to this. I have told you this, ang sabi po ng Panginoon, so that my joy may be in you. Nakita natin yung kagalakan na meron si Jesus kanina, why He endured the cross. Meron siyang ganong klase ng kagalakan na gusto niya mapa sa atin. Anong klaseng kagalakan po yan? That no matter what happens, magiging magalak ka.
That no matter what your situation is, masaya ka pa rin tinitingnan. Hindi yun nagmamanok-manukan ka. Tignan mo yung katabi mo, mukha ba manok yan? Hindi. Kailangan yung nakikita sa atin yung liwanag ni Kristo. Kaya kapag tinitignan ka, dapat bakit? Magmanok-manukan ka tapos sabihan mo mabiyang mo, malaram. Hindi nila makikita si Jesus dyan. Kaya dapat kapag nakikita ka, kahit na may problema ka, kahit na broken-hearted ka, na kahit hindi nasasagot yung prayer mo, kailangan masaya ka pa rin. Kasi bakit? Ito yung gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak. And ito yung gusto ng Panginoon na magkaroon tayo. That's why, ang sinabi po niya dyan, that my joy may be with you. Ang sabi niya, that my joy may be in you. Na ito yung maranasan natin, that even in the point of death, magagalak tayo. That no matter how hard life may seem, magagalak ka. Kasi bakit? Andyan ang Panginoon. Galing sa Panginoon yung kagalakan po na yan. And that your joy may be complete. Ano pong ibig sabihin yan? Pwede naman tayong magalak eh. Magiging kumpleto lang kailan? Kapag sumusunod po tayo sa Panginoon. Every time we obey God, dun pa lang nagiging kumpleto yung kagalakan na nasa ating puso. Obeying God with a joyful heart shows our trust, deepens our relationship, and reflects His love sa buhay po natin. Kaya pakisabi sa katabi mo, sumunod ka na ng may kagalakan. Mag-review lang po tayo. Obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without delay, obey without complaining, obey without compromise, obey with a willing heart, and obey with a joyful heart. Maging magalak po tayo sa pagsunod. So last verse po natin, Ezekiel 26 to 27. And I will give you a new heart. Listen to this. Ito po yung pinangako po ng Panginoon sa atin. And I will give you a new heart. And I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart. Ang sabi dyan, tatanggalin na natin yung mga fleshly desires mo na yan. Tatanggalin natin yung puso mo na luma. Ano yung lumang puso? Yung matigas, yung hindi nag-o-obey sa Lord. Ano yung puso na tatanggalin ng Lord dyan? Yung dating ikaw. Ano pong ibibigay ng Panginoon sa atin? And I will give you a tender, responsive heart. Ano pong ibig sabihin yan? Ito po yung puso na palaging willing sumunod sa atin pong Panginoon. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Imagine this. Pinalitan na ni Lord yung puso natin para sumunod tayo sa Kanya. Ibinigay pa niya yung banal na spirito niya sa atin para buong puso tayong makasunod sa Kanya. That's why even your obedience, hindi po natin pwedeng ipagmalaki sa Lord. Alam mo, hindi mo naman pwedeng ipautang loob sa Lord na, "Oh Lord, nag-obey ako ha. Sinurrender ko tong tao na to ha. Dapat i-bless mo ko." Don't get me wrong, i-bless ka ng Lord. I-bless ka ng Lord kapag sumunod ka. But that's not the point of it. Kaya ka sumunod sa Lord dahil sa Kanya rin. Kaya ka sumunod sa Lord para sa Kanya din. Kaya ka sumunod sa Lord kasi meron siyang purpose sa buhay mo. Kasi gusto niyang mas mapaganda yung buhay mo. Remember, God wants us to have this abundant life dito po sa mundong to. Kaya nga meron pong pinapa-give up ang Panginoon. Kaya meron pinapatanggal sa atin ang Panginoon. Kaya pinalitan ng Lord yung stony, stubborn heart natin. Para po kapag meron siyang sinabi sa atin, 100% susunod tayo. Kaya para kapag meron siyang inutos po sa atin, 100% susunod tayo. Walang question. Walang pagrereklamo. And now is the time, YDC, na kailangan kong sabihin sa inyo, tama na yung pagrereklamo sa Diyos. Tama na yung pagko-complain. Tama na yung pagdidelay natin sa panawagan ng Panginoon. Tama na. Anong gagawin natin? Simula ngayong araw na to, we will start it. Kapag sumunod tayo, merong kagalakan. Kapag sumunod tayo, puno ng kagalakan sa puso. Kapag sumunod tayo, buong puso natin, ibibigay po natin. Kapag sumunod po tayo, willing dapat tayo. Ngayon, tatanungin kita, ready ka na bang sumunod? Tatanungin ko kayo ulit, sino dito yung naniniwala sa atin pong Panginoon? Therefore, kagaya po ng theme po natin this anniversary, to believe is to obey. To believe is to obey. So kung talagang nananampalataya at naniniwala ka sa Diyos, susunod at susunod ka sa Kanya. Sino natuto? Sinong susunod na? Amen. Sige, palakpakan natin ang Lord. Tumayo po tayo. As we take the Holy Communion, alam ko meron po mga first-timers. Paalala lamang po, kumuha po muna tayo, then babalik tayo sa upuan po natin, and then later on, sabay-sabay po tayong mag-take.
Alright? At kung meron pong pinapag-give up ang Panginoon sa atin ngayon, then do it. Kung meron tinatanggal ang Panginoon sa atin, let Him. And then kung meron pinapagawa ang Panginoon sa atin, let us obey with a willing heart and